dahil sa mataas na kalidad ng karne at mabigat na timbang ng baboy. Pante Chag Feeds, ang sekreto ng matalinong magbababoy. At GTX Poultry Feeds naman para sa matimbang na broiler. Ang Pante Chag Feeds at GTX Poultry Feeds ay gawa ng Premium Feeds Corporation. Sa ating mga kaibigang sabungero at breeders ng manok panabong, nais po naming ibalita na dumating na sa Bataan ang isa sa pinakamahusay na pakain sa manok panabong, ang Warhawk Game Fowl Power Series Feeds na gawa ng Popular Feed Mill Corporation. At sa maselan namang pagdating sa pagkain ng mga alagang aso at pusa, Pedigree at Whiskas po ang run para sa tamang nutritional needs ng inyong house pets. Makintab na ang balahibo, mabango pa ang mga alagang hayop dahil high quality ang ingredients na sangkap nito. But wait, there are more. Mabibili rin sa Bataan Farmer Center ang Thunderbird Power Feeds, GMP Maintenance Feeds at Nutrina Pigeon Feeds, Sagupaan Feeds, Progressive Conditioning Grains at Pigeon Flyer, Kamandag at Rainbow Conditioning Grains, Value Meal at Vitality Dog Food. Pagdating naman sa veterinary products, Excellence, Unibet Swine Bet at Thunderbird Power Bet, Lockwood Drop, Novartis Animal Health Products at Dr. Blues Conditioning Drugs ang brand nila. Oops, hindi pa tapos dahil may mabibili ring mga accessories tulad ng scratch pen at line pen, dog cage at bird cage at marami pang iba. Kaya tara na magsadya sa Bataan Farmer Center, ang tindahan ng kapatid, kapuso at kapamilya na tapat na maglilingkod sa inyo. O ano pa ang hinihintay ninyo? Bili na sa Bataan Farmer Center na matatagpuan sa number 19 T. Camacho Street, Bagong Bayan, Lungsod ng Balanga. Maraming salamat po at see you there! This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. So alhamdulillah, muli po
tayo ay muli ay magsasama-sama sa araw na to, inshallah, upang pagsaluhan ang isa ng panibagong paksa na ating mapagsasaluhan sa araw na ito. Alhamdulillah. Na kung saan po ay mapapakinggan dito sa ating programang Islam Solution for Humanity na matatagpuan sa inyong programang Smile Radio 98.3 Balanga Radio Station. Na kung saan po ay mapapakinggan tuwing Miyerkules sa ganap na oras alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. At sa mga nais naman po na mapanood tayo ng live at mapakinggan ay maaaring i-click lamang po sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At sa mga nais naman po tumawag, magbigay ng katanungan sa ating cellphone number, maaaring mag-text lamang po sa 0998-649-7250. Ulitin po natin, sa mga nais pong magpadala ng mensahe, mga katanungan, ay maaaring magsadya sa 0998-649-7250. At sa mga nais naman pong tumawag mula sa ibang lugar o sa out of the Philippines, ay maaari pong tumawag kung ang gamit po ninyo ay cellphone lamang, ay i-type lamang po ang positive 63-047-472-371-993. Kung telephone hotline naman po ang gamit nyo, line, ay i-type lang po ang 063-047-472-371-993. Ulitin po natin sa mga cellphone number na gagamitin na mula sa ibang bansa, positive 63-047-472-371-993. Kung telephone number po ang gamit, telephone po, landline, 063-472-371-993. Alhamdulillah, inshallah, sa araw na ito, bago po natin nakuha ng paksa ng ating kapatid, ay tayo po ay babati muna sa ating mga mahal sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nakikinig sa ating programa ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, ganito po binabati namin ang aming pamilya sa Lubao. Ang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganito po kay Sister Sainab ng Japan, kay Sister Rose. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum. At ganito kay Brother Ayub, ang kanyang may bahay na si Sister Mariam sa California. Assalamualaikum po sa inyo lahat. So, ganito po kay Sister Raida Bandara, kay Abdul Jalil, and Sister Soraya. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ganito po kay Brother Nasser Herona. Binabati po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganito po kay Sister Gladys Kilang, kay Doc Ahmad. Assalamualaikum po sa inyo lahat. At ganito po sa ating mga kapatid dito sa Balanga, kay Brother Sultan at kay Pres Malado. Assalamualaikum po kung kayo po ay nakikinig. So ganito po kay Nasser Timan at ang kanyang pamilya. Assalamualaikum, inshallah nanonood po siya lang ngayon, nakantabay na. So ganito po kay Sister Norjana Rodriguez ng Lebanon at Sister Amal Iman Islam. Assalamualaikum po sa inyong lahat yan. So ganito po sa mga kapatid natin na nanonood o nakikinig sa ating programa sa Gitnang Silangan. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Kay Brother Ali dyan sa Guagua po, binabati niyo po natin si Brother Ali. At kay Brother Saleh dyan sa 168. Apo, Assalamualaikum po. Ganito sa mga kapatid dyan sa Guagua, Pampanga, binabati po namin kayo. Ganito po sa Lubao, Pampanga, sa ating Jamaa, binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ganito po sa mga kapatid dyan sa page namin sa Facebook, no? Sa may page 1 at page 2. Assalamualaikum po sa inyo lahat. Ganito po sa mga nais naman pong panood ang ating programa na hindi natin na nakaraan, ay maaari po kayong punta sa YouTube, Rowan Biray. Type lang po, RHOWAN-BIRAY, Rowan Biray, at ganito po, Saleh Biray. So, doon din po makikita po natin ang mga paksa na kung sana hindi naman natin napanood, napakinggan noong nakaraan. So, inshallah, muli po ay ulitin natin na bilang pagpapatuloy po, inshallah, mamaya pagpapatuloy natin ang karugtong ng ating paksa tungkol sa aklat ng Bulug Al-Maram. So, inshallah, balik natin ang paksa kay brother. So, brother, Assalamualaikum sa iyong pagkakataon. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Palagi po nating pinupuri ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Kaya ako po ay nagpapakupkup sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa aking masamang sarili, ganun din sa aking masasamang gawa. At ang sino mang pinatnubayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa kaniya. Kaya't gano'n na lamang po ang pasasalamat nating mga kamusliman. Nanilikha tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumipintig sa ating puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban ang Allah. Kahit ako po ay sumasaksi na walang ibang karapat dapat sambahin maliban ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at ganun din sa mga sumunod sa kanila hanggang sa kabilang buhay o sa araw ng paghuhukom. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Napakaganda po ng inihanda natin na paksahin sa araw na ito, lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim. Napakasimpleng bagay, ngunit po nakasalalay dito ang ating mga gawa. At malimit ay nakakalimutan itong gawin ng kamusliman, kaya naman po napakainam sa araw na ito, insyaallah, na ito ay maipaalala natin una sa aking sarili, ganon din sa aking mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang paksa po natin sa araw na ito ay pinagmagatan po natin at itinulad natin sa kaluluwa ng mga katawan. Ang paksa po natin sa araw na ito ay ang patungkol naman sa kaluluwa ng mga gawa. Mayroon po bang kaluluwa ang mga gawa? Mayroon po, kapatid. Mayroon pong kaluluwa ang mga gawa, na kung minsan ang kaluluwa ng mga gawa ay humihiwalay dito, minsan naman ang kaluluwa ng mga gawa ay kasama niya, kapiling niya. Ngunit minsan ang kaluluwang ito, bagamat kasama ang gawa, ay masama ang kaluluwang ito na nagre-resulta sa mga gawa na walang kapakinabangan. Minsan naman ang kaluluwang ito ay kaakibat kasama ng mga gawa. Maganda minsan ang kaluluwa, ang kanyang katayuan, ngunit minsan nakikinabang ang gawa, minsan naman ay hindi. Kapag po ang kaluluwa ng mga gawa na ito ay humihiwalay sa gawa tulad ng kaluluwa ng tao, ibig pong sabihin, ay kapag walang kaluluwa ang tao, ibig sabihin ay wala ng saysay ang buhay nito. Ganin din po ang mga gawa. Kapag ang kaluluwa ng mga gawa ay humihiwalay, antabayanan niyo po ang mga resulta na inihanda natin sa programang ito sa araw na ito, insyaallah, sa programang Islam Solution for Humanity. Ito po ang bibigyan natin solusyon sa araw na ito, insyaallah. Tayo pong mga Muslim ay naniniwala sa kahalagaan ng kaluluwa ng mga gawa. Ano ba ang tinutukoy nating kaluluwa ng mga gawa? Para po maging malinaw ang ating paksahin ay tumbukin natin. Tumbukin natin ang tinutukoy nating kaluluwa ng mga gawa. Ito pong kaluluwa ng mga gawa na ito na tinutukoy natin, ito po yaong intensyon. Intensyon na kung saan ito ang kaluluwa ng mga gawa. Sapagkat dito nakasalalay ang ating mga gawa, ito ang pinaka
kaluluwa ng mga gawa at nakabase dito sa kaluluwang ito o intensyon. Kung ano mayroon tayo, bakit ginagawa natin ang mabuti at masamang gawa. Tayo pong mga Muslim ay naniniwala na sa kahalagaan ng intensyon ng mga gawa. Ito man ay mabuti o masamang gawa. Ganon din po tayong mga Muslim ay naniniwala sa kahalagaan din ng mga gawa. Ibig pong sabihin ay ang dalawang ito ay hindi dapat maghiwalay. Dahil kung ang isa rito ay mawawala, tulad ng binanggit natin, siya ay lilisan. Iiwanan niya ang katawan. Maging ang isa man dito ay mawala, magiging walang saysay po ang ating mga gawa. Tulad po ng katawan ng tao. Kung wala itong kaluluwa, ang katawan ng tao ay walang saysay at mamamatay. At kung ang kaluluwa naman ay walang katawan, ang kaluluwa sa ganito ay wala ding saysay. Kung kaya po ay mahalaga na ang dalawang ito, ang gawa at kaluluwa o intention ng gawa, ay hindi po dapat ito nagkakahiwalay sa kondisyong gagamitin po ito dapat sa kabutihan. At alam po ba natin na sa lahat ng nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinakamahalaga sa Kanya na Kanyang tanging binabantayan sa Kanyang mga lilikha ay ang ating mga gawa at ang kaluluwa ng gawa o intention ng gawa. Opo, yan po ang pinakamahalaga sa lilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanging Kanyang binabantayan ang gawa at kaluluwa ng mga gawa. Isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Muttafaqun alaihi, Bukhari, Muslim. Ibig sabihin, anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katotohanan na ang Allah, ang kataas-taasan, hindi niya tinitingnan ang inyong anyo, kung ikaw ay gwapo, kung ikaw ay maganda, makinis ang iyong balat, o hindi man makinis. Hindi ito tinitingnan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni hindi niya tinitingnan ang inyong kagayakan o kasuotan. Sa isang hadith, hindi niya tinitingnan ang inyong kayamanan. Ang tanging tinitingnan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang inyong puso at inyong mga gawa. Yan po ang tanging tinitingnan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't gaano man kabuti ang inyong layunin, gaano man ito kabuti ang inyong layunin bilang pagsamba, halimbawa, kung ang inyo namang mga gawa ay hindi ito ikinasin ng dakilang manlilikha, abay hindi po ito tatanggapin. Kahit sabihin mo na ang ginagawa mo ay labis-labis na pagsamba, ngunit ang pagsambang ginagawa mo ay layunin mong itukoy ito, i-focus ito, ihandog ito, ihalay ito sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, o sa mga lilikha na dakilang manlilikha. Gaano man ito kabuti ang iyong layunin na gawain pagsamba, ngunit ang iyong mga gawa ay hindi sinang-ayunan ng dakilang manlilikha, ay hindi po ito kanyang tatanggapin ang pagsamba na ito. Ibig pong sabihin, mabuting kaluluwa, ngunit masamang gawa, walang silbi na mga gawa. Mamaya po, iisa-isahin natin yan. Sa hadith po na ito ay nagpapakita ang hinggil sa kahalagaan ng intensyon, sapagkat tinitignan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang puso kasabay ng ating mga gawa. Kapag tayo ay gumagawa, tinitingnan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang intensyon ng ating puso. At alam niyo po ba, ang kaalaman tungkol sa layunin ng pusong ito, ang nakababatid lamang ang dakilang manlilikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at walang nakababatid nito maliban sa Kanya. Sa ganito po ay, kapag tayo ay gumagawa ng isang gawain upang tayo gantimpalahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at makakamit lamang natin ito, nakabatay po ito sa ating puso kung ano ang layunin nito. Bakit mo ginawa ang isang gawa?
Nakabatay po sa iyong puso ang iyong layunin at sa layunin mong ito ay bibiyayaan ka ng iyong Panginoon kung ano mayroong layunin ang iyong puso. Opo. Ibig pong sabihin ay sa pananampalatayang Islam, ano man ang iyong ginagawa, ito man ay mabuti o masama, tinitignan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong layunin, ang iyong puso, kung ano mayroon itong layunin, at kung ano mayroon layunin ang iyong puso, dito mo makakamit ang iyong gantimpala. Masama na layunin, mabutong layunin, gagantimpalahan ka hinggil sa iyong layunin ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alayh, Bukhari, Muslim. Malinaw po. Malinaw po na sinabi ng Panginoong, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayo ay magkakamit ng gantimpala sa ating mga gawa ayon sa ating mga niya, at kung ano ang ating niya sa ating mga gawa, ito ang gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag mong kalimutan magkaroon ng niya, kapatid. Kapag gagawa ka ng mabuti sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang makalimot na magkaroon ka ng niya na maganda, na ginawa mo ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at manong gusto mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon po ay, sige po at dakuhan natin ang iba-ibang kalagayan ng gawa na kung saan kasama ang kaluluwa nito o intention. Dakuhan natin. Una, ang kaluluwa ng gawa ay nahiwalay. Yan ang una. Ang intention, ibig sabihin, ang intention ng gawa ay nahiwalay. Tulad ng isang tao. Kapag ang katawan ng tao ay humiwalay ang kaluluwa, nagiging walang saysay na ang katawan na ito, mamamatay. At ang katawan ng taong ito ay hindi na magkakaroon o magkaroon pa ng kakayahang gumawa ng kasalanan. Alam niyo po ba, hindi ito katulad ng gawa. Ang kaluluwa ng mga gawa, kapag ito ay nahiwalay, ang gawa ay maharing walang saysay, at ang gawa o ang katawan na tinutukoy natin na itinumbas na mga gawa ay mayroon pang kakayahan nito na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, iba ang kaluluwa ng gawa sa kaluluwa ng katawan. Magbigay tayo ng halimbawa na kapag ang kaluluwa o intention ng gawa ay humiwalay, anong mangyayari? Anong magiging resulta nito? Halimbawa, gumawa ka ng mabuti. Ginawa mo ang magsala ka para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsala, ito ay utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw ay nagdasal. Ngunit wala kang intention sa ginawa mong sala. Nakalimutan mo ang intensyon na ginawa mo ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ginawa mo ito dahil mayroon kang gusto sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung di nagdasal ka lamang, nagsala ka lamang ng walang intensyon, sa ganito po ay walang saysay ang iyong ginawa, kapatid. Bagamat hindi ka nagkaroon ng kasalanan, bagamat naidaos mo ang iyong obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit pagtingin sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa iyong puso ay blanco ito. Blanco. Wala kang layunin na ginawa mo ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kang layunin anong gusto mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit mo ito ginawa? Sa ganito po ay, bagamat gumawa ka ng mabuti, ay wala kang napala na gantimpala sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil malinaw sa hadith, nagagantimpalahan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa ating mga gawa kung ano ang mayroon tayong layunin sa ating mga puso. Nakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maganda ang iyong gawa, ang iyong sala sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit pagtingin niya sa iyong puso ay blanco ito. Sa ganito po ay wala tayong napala na gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan naman po ay kapag nahiwalay ang kaluluwa, hindi tulad ng tao kapag nakahiwalay na ang kaluluwa ay mamamatay. Sa gawa po, kapag humiwalay ang kaluluwa ay hindi ito namamatay. May kakayaan pa rin siyang gumawa ng pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig pong sabihin ay, magbigay tayo ng halimbawa.
Magbigay tayo ng alimbawa sa bagay na ito. Halimbawa po ang tinutukoy natin ito. Wala kang intensyon, wala ka sa kaplano-plano mo, wala sa kalooban mo na lalabagin mo ang iyong Panginoon. Bagamat alam mo na bawal uminom ng alak, bawal manigarilyo, wala ka namang intensyon na labagin mo ang Panginoon subhanahu wa ta'ala, wala lang. Nakahiwalay ang intensyon na ito, nakalabas ang kaluluwang ito sa iyong gawa, ngunit alam mong bawal ang mga ito. Sa ganito ay mananagot ka pa rin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kahit wala kang intensyon. Makinig ka kapatid, kahit wala kang intensyon na labagin mo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kahit wala kang intensyon na ipakita mo ang bawal na ito ay halal sa pananampalatayang Islam, ngunit alam mong bawal ang mga ginagawa mong ito, mananagot ka pa rin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita mo? Nakahiwalay na ang intensyon. Imbes na mamatay ang gawa ay mayroon pa rin kakayahan na makagawa ng masama, buhay pa rin siya. At sa pananampalatayang Islam, alam niyo po ba na ang batas sa pananampalatayang Islam, kapag alam mo ang isang bawal, kahit na hindi mo alam na ito ay mayroong kaparusahan, ay igagawad pa rin sa iyo ang parusang ito. Nakita mo kapatid? Halimbawa, alam mo ang pag-inom ng alak ay haram sa Islam. Hindi mo alam na ito pala ay mayroong kaparusahan. Kapag ginawa mo ang pag-inom ng alak na ito ay bawal, igagawad pa rin sa iyo ang paglalatigo sa iyo. Bagamat hindi mo alam na ito pala ay may kaparusahan, igagawad sa iyo yan. Natandahan nyo ba ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong nag-aayuno sa panahon ng buwan ng Ramadan at nakipagtalik siya sa kanyang asawa habang nag-aayuno? Siya'y nagpunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya, "Usugo ng Allah, ako ay nawasak." Bakit? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, ako'y nakipagniig sa aking asawa habang ako'y nag-aayuno. Alam lang tao na ito na bawal makipagniig at masisira ang kanyang ayuno. Ngunit hindi alam lang taong ito na mayroon palang nakalaan na kaparusahan sa gumawa na ito, na nakipagniig ka sa iyong asawa habang ikaw ay nag-aayos sa buwan ng Ramadan." Sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong ka bang alipin na kaya mong palayan? Wala po, Rasulullah. Kaya mo bang mag-ayuno ng 2 buwan na sunod-sunod? Hindi po, ya Rasulullah. Mayroong ka bang kakayang pakainin ng 60 katao? Hindi po, Rasulullah. Wala po akong kakayahan, Rasulullah. Ibig sabihin, kung alam lang ito lang tawa ng mga scholars, ay hindi niya gagawin ang pagkikipagtalik sa kanyang asawa habang siya'y nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dahil hindi niya alam ang mga kaparusaang ito. Ang alam niya ay masisira lang ang kanyang ayuno, ay nagawa niya ito. Dito ay iginawad pa rin sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaparusang ito, bagamat hindi niya alam na mayroon palang parusa ang paggawa nito na pakikipagtalik sa buwan ng Ramadan habang nag-aayuno. Kaya po ang batas ng Islam, kapag alam mong bawal at hindi mo alam na may karoong kaparusaan nito, igagawad pa rin po sa iyo ito. Kaya kahit na iwalay na ang kaluluwa at wala kang layunin na labagin mo ang Panginoon subhanahu wa ta'ala, ngunit alam mo na haram ang iyong gagawin, mananagot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po ang dalawang resulta na kapag ang kaluluwa ay humiwalay sa gawa. Una, ang gawa mo kahit mabuti, ngunit wala kang intensyon na ginawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang gusto para sa Allah subhanahu wa ta'ala, blanco ang iyong puso, wala kang napala sa iyong mabuting gawa. At ganun din kapag nakahiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong gawa o intensyon, na ginawa mo ang masama na alam mong bawal, ay magkakaroon ka ng pananagutan. Sige po, at dumako tayo sa pangalawang sitwasyon ng kaluluwa ng mga gawa o intensyon ng mga gawa, kung saan ito ay gawa na mayroon masama naman pong kaluluwa, gawa na may masamang intensyon. Ibig pong sabihin, anong resulta? Gawa na mabuti, ngunit masama na intensyon, masamang kaluluwa. Ginawa mo ang mabuti, ngunit ang intensyon mo ay masama. Ano pong ibig sabihin? Ikaw ay nagsagawa ng pagdarasal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsala ka, gawang mabuti sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ngunit ang iyong intention ay masama. Ang kaluluwa ng iyong gawa ay masama dahil ginawa mo ang pagsasala bilang pakitang tao. Ginawa mo ito na ang layunin mo sa iyong puso na kitang-kita ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit ka nagdarasal upang palang ikaw ay sabihin ikaw ay debotante sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay hangaan ng mga kamusliman, nagpapahanga ka, nagpapapuri ka, nagpapasikat ka, ginawa mo ang mabuting gawa na pagdarasal, hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi para sa to please the Almighty Allah. Hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi para sa iyong sarili. Sa ganito po ay gaano mang kabuti ang iyong ginawa, dahil sa masama mong intensyon ay wala kang napala, imbis na ikaw ay magkaroon ng mabuting reward. Alam mo ba kapatid, ang iyong napala, nakagawa ka pa ng kasalanan sa iyong mabuting ginawa na pagdarasal ng syirkul asgar. Nakagawa ka pa ng syirk. Nakita mo kapatid, napakahalaga po sa atin ang intensyon na dapat palaging tama ang ating layunin. Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa na kung saan ginawa natin ng mabuti, ngunit masama ang kaluluwa o intention nito. Nag-aayuno ka sa buwan ng Ramadan. Nag-aayuno ka sa buwan ng Ramadan upang sabihin lamang ng iyong mga kapatid na ikaw ay nag-aayuno. Nagpapakitang tao ka kapag ikaw ay nag-iisa, ay kumakain, nagugutom, kumakain, umiinom. Wala kang napapala sa iyong pag-aayuno sa ganito kundi pagpapakauhaw at pagpapagutom at nakagawa ka pa ng kasalanan, syirkul asgar. Pagpapakitang tao, riya. Nakita mo? Gawa na mabuti, ngunit masama ang kaluluwa. Masamang intensyon. Ganon din po ay gawa na masama na may niya na masama. Gumawa ka ng masama, ang niya mo ay masama. Uminom ka ng alak, nanigarilyo ka, ang iyong niya ay masama. Ibig sabihin, ipinapakita mo sa Islam na halal ang pag-inom ng alak, halal ang paninigarilyo, halal ang riba. Ito ang iyong layunin. Napakasaklap na gawain, napakasaklap na layunin. Kaya inyo imagine, gumawa ka na ng masama, may layunin ka pa ring masama. Naipakita mo ang aral na ito na ang alak at ang sigarilyo o riba at iba pang haram na may layunin kang ito ay tama. Tama lamang ito sa pananampalatayang Islam. Makikita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala abang ginagawa mo ang masama, ang layunin mo pa ay sinabayan mo pa ng masama. Dobleng kasamaan. Ganon din po ay, alam nyo po ba na mayroon mga gawa na hindi pa nating ginagawa, ngunit ang ating kaluluwa o intention ay sang-ayon na gagawin ito na sinasang-ayunan pa ng sarili? Ha? Hindi pa natin ginagawa, ngunit may intention na tayo na gawin ito at sumasang-ayon ang ating sarili na walang pag-aalinlangang gagawin ito. Anong ibig sabihin? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang tao aniya binigyan ng kaalaman ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at kayamanan. Ang kaalamang ito at kayamanan ay ginugol niya lamang sa kanyang mga sariling pagnanasa at ang kaalaman ay hindi niya itinuro. At sinabi ng isang tao, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako'y bibigyan ng kayamanan at kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagawin ko rin ito, ang ginawa ng taong ito na maging maramot, gagastusin ko ang perang ito. Ibig sabihin sa aking sariling pagnanasa, hindi ko rin tuturo ang kaalaman. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pareho lamang sila ng gantimpala na kasamaan. Nakita mo? Wala pa mang ginagawa, layunin pa lamang ng taong ito ay nagkaroon na siya ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung willing niya itong gawin. Ngunit kung ang layunin niyang ito na gumawa ng masama, ngunit siya ay nag-aalinlangan na gagawin niya o hindi, ito'y hindi ipinatatala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag hinihintay muna ng mga malaika, pinahihintay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawin ito. Kapag ito'y ginawa ng tao o isang Muslim, itatala ito isang masamang gawa sa kanya. Ngunit kapag pinigilan niyo ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niyo po ba na siya'y magkakaroon pa ng gantimpala na isang mabuting gawa? So iba, magkaibang sitwasyon nun. Mayroon na po tayong text. Dumako naman tayo sa pangatlo. Gawa na kung saan ang kaluluwa ng gawang ito ay mabuti. Mabuti ang kaluluwa ng gawa. Mabuting intensyon.
Una, mabuting gawa at mabuting layunin. Alhamdulillah. Ito po ang pinamainam. Mabuting gawa ayon sa banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabayan ng mabuting intensyon. Ibig sabihin ay ginawa mo ang mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Na ginawa mo ito, mayroon kang gusto sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang gawaing tatanggapin ng Panginoon subhanahu wa ta'ala. At anuman mayroon kang layunin sa iyong puso kung bakit mo ginawa ang pagsambabuti, tulad halimbawa nagsala ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil gusto mong patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto kanyang kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mo ng paraiso, ayaw mo ng impyerno, gusto mong mamuhay sa libingan na maganda, ito ay ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, sa iyong mabuting ginawa. Yan po ang pinakamataas na antas na gawaing may kaluluwa na mabuti o intensyon. Huwag niyo pong kalimutan ito. Kinakailangan tayong mga kamusliman kapag gumawa tayo ay nararapat hindi bid'a. Nararapat ito ay matatagpuan sa banal na Quran. Matatagpuan sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga autentibo. At pagkatapos ay ginawa mo ito, hindi pakitang tao. Ginawa mo ito to please the Almighty Allah. At mayroon kang gusto, mayroon kang hope. Dahil titignan na Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong puso. Bakit mo ginawa ito para sa Kanya? Ano ba ang gusto mo? Ito ang ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang iyong nilalaman ng iyong puso, bakit mo ginawa ang isang mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyo pong kalimutan yan. Yan po ang pinakamainam na dapat pong tandaan natin na bawat isa. Ginawa natin ang mabuti. Mayroon tayong gusto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba na ang mga ganitong tao na mayroong magagandang layunin ay hindi mo pa bang ginagawa? Ngunit kung magkakaroon kay gagawin mo ito at willing ka, alam niyo po ba na tayo magkakaroon na ng gantimpala bagamat hindi pa natin nagawa, mayroon pa lamang tayong layunin na maganda. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at kayamanan. At ginawa niya ang kayamanang ito, ginugol niya sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala at itinuro niya ang kalamang ito. At ang isang tao ay nagsabi, kung bibigyan ako ng kayamanan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at ng kaalaman, gagawin ko rin. Gagawin ko rin ang ginagawa ng taong ito. Nagugugulin ko ang aking kayaman at ituturo ko ang kaalaman para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang gantimpala ng dalawang ito ay magkatulad lamang. Alhamdulillah. Ang isa ay ginawa, samantalang ikaw ay layunin pa lamang, hindi mo pa lamang ginawa. Ngunit kung pagkakalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin mo ito, willing ka. Mayroon ka ng biyaya, katulad ng taong ito na ginawa niyang kanyang kaalaman ay tinuro at kayamanan ay ginugol sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang landas sa Allah subhanahu wa ta'ala, pareho na ang inyong reward. Mainam po ang mabuting kaluluwa. Ano po? Ganon din po. Mabuting gawa. Ngunit ang mabuting gawa, ang layunin ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para sa dunya. Kapag ikaw po ay nagniya ng mabuting gawa, ngunit wala kang niya na ginawa ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang makabit mo lamang ang iyong gawaing mabuti. Tulad halimbawa ang pagpapakasal. O tulad halimbawa ang pagkakakitaan sa dunya, kalakal. Ikaw ay naglakbay dahil ikaw ay gusto mong kumita o makapag-asawa, hindi sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, sa ganito ay nagkaroon ka ng reward bilang makamundong bagay. Bagamat hindi ka nagkasala, wala kang reward. Kung ginawa mo ang paghahanap, paglalakbay dahil sa ikaw ay nais mong magkaroon ng salapi, pag-aasawa, na kung saan ito inutos na Allah subhanahu wa ta'ala at sa parang halal, ginawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung anong yung layunin sa bagay na ito. At ganun din po. Minsan ang ating intensyon ay mabuti, ngunit masama naman ang gawa. Kahit gaano ang mabuti ang intensyon na ito, ngunit masama ang gawa, ay wala po tayong mapapala kundi kasalanan. Halimbawa, magpapatayo ka ng masjid, ang layunin mo ay napakaganda, ngunit ikaw ay magnanakaw lamang ng salapi. Magnanakaw ka lamang ng kaban ng bayan upang may patayo ang masjid para sa kalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tingin mo, aberta, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang iyong layunin na mabuti ay makapagpatayo ng masjid para sa kalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang iyong salapi ay galing sa nakaw. Ano sa palagay mo, aber? Ginawa mo ang mabuting layunin, ngunit wala kang napala kundi kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigay tayo ng isang halimbawa.
Inaapi ang iyong kapatid sa pananampalataya. Sinisiraan siya ng puri. Dahil kapatid mo siya sa iyong pananampalataya, nais mo siyang ipagtanggol, ang layunin mo ay napakaganda, ipagtatanggol mo siya, ngunit ginawa mo, isiniraan mo rin ng puri ang naninirang puri ito. Sa palagay mo, Aber, maganda ba ang iyong ginawa? Na manira ka na ng puri, bagamat magandang layunin mo, ipagtanggol ang iyong kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, wala kang napala, kundi kasalanan. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, alam niyo po ba na isa sa pangunahing dahilan kung bakit ang isang Muslim ay nagiging tamad sa kanyang ibada, sa kanyang pagsamba, dahil wala siyang malinaw na layunin kapag ginagawa niya ito. Yan ang dahilan. Wala silang malinaw na layunin kapag sila ay gumagawa ng pagsamba. Sila ay nagiging tamad sa ganito. Pero alam niyo po ba na kung ang inyong layunin ay malinaw, magiging malinaw ang inyong mga gawa? At alam niyo po ba na kapag malabo ang inyong layunin, ang mga gawa ay malabo? Maging sa ibada natin, tayo ay nagiging tamad at masibag, nakasalalay po ito, kapatid, sa ating mga gawa. Sa ating mga layunin, sa ating mga gawa, nakasalalay ito. Ang lahat po ng mga nabanggit, ang lahat po ng mga nabanggit natin, layunin man o gawa, ay dinidihinan para sa isang Muslim na nararapat magkaroon ng seryosong intensyon o magkaroon ng kaluluwang mabuti sa kanyang mga gawa upang ang kanyang mga mabubuting gawa ay magkaroon ng gantimpala sa Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. At nararapat ibase niya ang lahat ng kanyang mabuting gawa sa mabuting intensyon. At pagsumikap ng isang Muslim na huwag tayong gagawa ng mabuting gawain na walang intensyon, kundi pakitang tao at iba pa, upang sa ganon ay magkaroon ng galit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kalimutan natin gawin ito. Praktisin natin sa ating mga sarili na gumawa ng mabuti na may kasamang intensyon na mabuti para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at anong gusto natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ganito po ay magiging kapaki-pakinabang ang mga gawaing mabuti na ito para sa atin, sa ikabubuti natin sa kabilang buhay. Ibig pong sabihin, mabuting intensyon, tanda upang ang ating mga mabubuting gawa ay magkaroon ng kapakinabangan sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Ito po ang maiksing paksa natin sa araw na ito. Naway nakapulutan po natin na mahalagang paksain kahit na po ito'y kakaunti o kamunting butil lamang ng kaalaman. Malaki na pong bagay sa atin ito. Kaya pag sumikapan po nating mga Muslim na gumawa ng mabuti, pag-aralan ng Quran at Sunnah upang malaman ang tama at mali, at sabayan natin na ginagawa ang lahat para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad ng programang ito, ginagawa natin ito para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah, tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mayroon kaming minimiti sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit namin ginagawa ang bagay na ito, na may ipagkaloob sa amin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga gusto namin sa aming damdamin na tiyak na siyang nakakalam. Kung mayroon kami sa aming mga puso, gaano man kahirap ang ginagawang paglalakbay, gaano man kahirap ang aming ginagawang pag-aaral, dahil sa sumikapan ng lahat, dahil mayroon kaming gusto sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway ipagkaloob ito sa amin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din sa mga tumutulong sa programang ito, ipagkaloob sa amin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano man mayroon kaming layunin. Ganon din sa mga nakikinig, ganon din sa mga kamusliman, na ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ano mayroon tayo, nakikinig tayo sa programang ito, ano mayroon layunin tayo, na nakikinig tayo pag-aralan ng Islam para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil mayroon tayong gusto sa Kanya. Amin Rabbil Alamin, ipagkaloob ito sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang maiksing paksa natin sa araw na ito, na napakalaking kahalagaan ng paksang ito, na pagkakapagalaman natin na kung paano kahalaga ang kaluluwa ng gawa, gaano kahalaga ang intensyon ng ating magagawa. Huwag nating kalilimutan na gumawa ng mabuti, na wag nating kalilimutan na ito ay makalimutan nating mag-intensyon ng mabuti para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at anong gusto natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sige po, at dakwin natin ang mga tanong. Ibalik natin kay Brother Musa ang susunod nating pag-aaral hinggil sa bulug al-maram at mga katanungan, insyaAllah. Mayroon tayong tanong, brother, na pumasok. Alhamdulillah, mashallah, napakaganda paksa, Allahu Akbar. Ako saan ay isang napakalaking dapat hindi malimutan ng isang Muslim sa bawat galaw, bawat gawain, na kung saan ito ay ang intensyon. Alhamdulillah. So, insyaAllah, dumako po tayo sa paksa na kung saan ay sasagutin muna po natin ang mga katanungan na pinadala sa atin. Ako sa ito po ay ating, tulad sinabi natin, ay ito'y priority na unahin natin ang mga katanungan na naman dumating sa atin, inshallah. So, alhamdulillah, dito ay meron po tayong katanungan na ako sa mula po sa 0928-737-1121. Ako sa ang tanong po niya, Salam, Walaikum Salam. Obligado po ba sa wudu ang pagmumug at pagsinghot ng tubig? So, alhamdulillah,
So ang katanungan po dito, ang tinatanong po kung ang pagwudu na ang pagmumog at ang pagsingot ng tubig ito po ba ay obligado. So ang wudu po sa Islam, o tawag na ablution, ay may dalawang uri po. Kung saan po, ito po ay ang sa Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan po, ang pagwudu sa banal mula sa banal na Quran, ito po ay hindi nakabilang ang pagsingot ng tubig at ang pagmumog. Kung saan po, ang pagwudu na may pagmumog at pagsingot, ito po ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pagwudu po na may pagmumog at pagsingot, ito po ay sunnah. Na kung saan po, ang sa kadalasan pong nangyayari ay ginagawa po ng ibang mga kapatid ay walang pagmumog, walang pagsingot. Ito po ay hindi rin po pinagbabawal, ito po ay mula sa Quran. Ang pagmumog ay mayroon tayong ikhtilaf. Alhamdulillah. Ngunit pinakamalakas na opinyon, ang pagsingot at pagmumog ay obligado sa isang Muslim na kanyang gawin. Bagamat mayroon ding opinyon na gaya sinabi ng ating kapatid na ito'y sunnah, na kahit hindi gawin, ito ay wala tayong kasalanan at ang wudu'y tanggap. Ngunit ang pinakamalakas na opinyon at pinakatama, Allahu a'lam, ang pagsingot ng tubig sa ilong at pagmumog ay obligado. Hindi man nabanggit sa banal na Quran, pagsilu wujuhakum. Ngunit ito ay bahagi ng mukha, sinabi ni Ibn Usaymin rahimullah. At sa buong buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya kinaligtaan na gawin ito. Hindi niya ipinakita sa tao na maaaring gawin na kahit hindi magmumog o magsingot ng tubig. Hindi. Maging sa hadith ni Lakit, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsingot ng tubig ng labis-labis kapag hindi kayo nag-aayuno, maliban kung kayo nag-aayuno. Exemption kahit hindi gaano maging malinis ang ilong. Ngunit hindi pa rin ipinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi sumingot ng tubig. Kaya majority scholar, ang pinakamatamang opinion, iba na si Ibn Usaymin rahimullah, Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, ang pagsingot ng tubig sa ilong at bibig, ito ay obligado na dapat gawin ng mga kamusliman. Sa iba, hindi obligado. Ngunit ang malakas na opinion, ito ay obligado. At ito ang tamang opinion. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, nakusahan ay tulad sinabi natin, ang pagwudu ay dalawang klase. Nakusahan ito, nakusahan ay ang pinakamalakas pala, ang pagsingot ay obligado. Alhamdulillah. Yes, brother. Alhamdulillah. Alam mo naman, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag hindi obligado ang isang bagay, minsan pinapakita niya na hindi niya gagawin. Oo, totoo yan. So, alhamdulillah. So, yun po ang malinaw na kasagutan sa ating nagtanong na kung saan ang pagsinghot at pagmumog ba ay obligado. So, alhamdulillah, syala, lumago po tayo sa pangalawang katanungan. Nadagdag ko rin, brother. No? Alhamdulillah. Kang sa banal na Quran, titignan nyo, wipe your head. Wipe your head, oo. Ang subiruhusikum. Nandun ba yung tainga? Kung titignan mo siya, wala siya. Wala. Pero sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, bahagi ng tainga ang ulo. Oo. Ganon din sa hadith. Sa Quran, banal na Quran, wala yung pagsiluwujuhakum, gilamos kayo ng mukha. Wala rin ang ilong at bibig. Pero sa sunnah, ipinakita yan ng Prophet Muhammad. So yun ang pinakaano niya na brother. So sila ay bahagi, sila ay part. So dapat ang Ibn Usaymin rahimullah, sila ay bahagi, wag nyo itong kalimutan. Paano nagugusul? Mayroon nagugusul na mga obligadong gusul. Tandaan po ninyo ito, nakasara ang kanilang mga bibig. Ito'y pumapasok ang tubig. Halimbawa, ang gagawing gusul ay obligatory. Maligo lang o mag-dive sa swimming pool. Nakasara ang bibig. Sa ganito ay hindi niya nababasa ang loob ng kanyang bibig. Kaya pag sumikapan natin na dapat na tayo ay mapasukan ng tubig pati sa loob ng bibig dahil parte ito ng mukha at ito ang higit na tamang opinion. Alhamdulillah, mashallah. So yun po, napakalinaw na kung saan ay ang pagwudu ng may pagmumog at pagsingot ay malinaw na kung saan ang pinakamalakas na opinion o hatol ng ating mga kapatid, mga malab sa Islam, malawalam, na ang pagmumog ay obligado at ang pagsingot. Alhamdulillah. So inshallah, dumako po tayo sa pangalawang katanungan. Ako sa katanungan po mula po sa 0929-410-0095. Salam, walaikum salam. Ano po ang kusyu na tinutukoy sa salah? So inshallah, dito po maraming kusyu pinag-uusapan dito, brother. Ako saan, kung ipapaksa natin dito ngayon ang paliwanag ng kusyu, ito ay napakarami. So inshallah, ang kusyu, isa sa mga natawag natin na pagtayo ng sala, ito po yung natawag na unang-una, meron tayong intention, kusyo ng intention, tapos meron din po tayong mga natawag na sa pagsasala na sinseridad. Kung ang sinseridad, hindi lang po ito sa sinseridad, bawat galaw po ng sala ay meron pong kusyo. Inshallah ay
hindi natin may papaliwanag nga sa oras ito dahil sapagkat ang oras po natin ay napakaikli lamang. So ang kusyo po na kung saan tinutukoy sa sala ay napakarami. Inshallah. So inshallah Brad, ano ba may dadag natin sa Ang kusyo ay itinatranslate nilitang humility. Ngunit mas mainam na i-translate natin submissiveness. No, mas mainam siya doon. Submissiveness. Okay, ang humility sabihin natin magpakumbaba. Ito ay mahalaga sa ating sala. Hindi Alhamdulillah. na sa sala dahil pero ang tinatanong ay sala, kusyo sa sala, mahalaga po ito. Mahalaga na dapat ang kusyo natin sa sala ay matatag. Dahil kung hindi natin makakamit ang 100% Yan, na grado o totoo marka yan. sa ating pagsasala. Sapagkat nakabase ang ating sala sa porsyento. Mayroong hadith ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, either 10%, 9%, 8% ang ating sala. Kapag ang kusyo mo ay mahina, hindi mo makakamit ang perpektong grado o marka sa iyong sala. See? Mayroong mga nagsasala, brother, kung saan-saan tumitingin. Totoo yan, no? Nakakasira yan ng kusyo. Mayroong nagsasala katinang-kati o wala namang dahilan, nakakasira yan ng kusyo. Totoo yan, Mayroong no? nagsasala nakahain ng pagkain, sila'y magsasala, nakakasira yan ng kusyo. O ang kanilang kalikasan ay pinipigilan Dumarating, nila, pinipigilan, nakakasira yan ng kusyo. So dapat magsala ka na walang magiging sagabal sa iyong pagsasala, kundi kapag ikaw ay nagsala, wala ka nang pakialam sa mundo. Yun, Yung alhamdulillah. pang sinseridad at napakababa na Sinseridad, talagang number one yan, bukal na oo. bukal sa iyong ginagawa. Walang hadlang, wala kang nangyayaring sumasagi sa isip mo, kundi focus ka lang sa sala. At higit po sa lahat, pag sumikapan niyo pong naintindihan ninyo ang sinasabi niyo sa sala. Number Dahil one, paano niyo makakamit ang tamang kusyo kung ang mga sinasabi natin sa sala ay hindi man natin Hindi naiintindihan naintindihan, oo. at hindi rin natin alam ang kahulugan kung bakit tayo tumatayo, yumuyo ko, nagtatas ng kamay, nagpapatira pa, umupo. Dapat alam niyo rin yan upang ang kusyo ay maging ganap at maging perfect. At marami pa. Ngunit wala tayong oras, sabi ng kapatid, nagbigay tayo ng kakaunting kapaliwanagan lamang sa kusyo upang maging mataimtim ang ating pagdarasal. Yun po ang gawin ninyo, lalo lang pagdarasal na ating mga binibigas, kailangan maunawahan natin para Maintindihan, tumalab sa oo. ating puso. Totoo Sapagkat yan. ang kusyo, brother, itong kainahunan o katimtiman, ito'y nasa loob ng ating puso, Totoo yan, brother. alhamdulillah. No? So kailangan Ayun doon sa naintindihan nila sa pagkasigawa. natural, oo. kung babanggitin mo kung hindi mo naman naintindihan, anong papasok sa iyong puso na kusyo, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, mainam po yan na pag-aralan natin ang kusyo sapagkat dito nakabase ang ating pagka-perpekto o mataas na antas na maaaring makamit natin sa ating pagdarasal. Alhamdulillah, mashallah. So, inshallah po, yun po ang malinaw na kasagutan, inshallah. Pero yun po ay mga pawang, mga pahapyaw pa lamang, inshallah, na kung saan ay, tulad sinabi natin, wala tayong oras para ipaliwanag ang kahulugan ng kusyo. So, inshallah, alhamdulillah. So, muli pong katanungan, nakuha natin ang katanungan na mula po sa 0946-497-4930. Assalamualaikum salam. Maari bang sundin ang puso upang humatol sa katuruan ng Islam? So dito po, malinaw po dito inshallah na kung saan ay hindi po natin maaari sundin ang ating puso sapagkat ang bugso ng ating mga puso, ating mga damdamin ay hindi pwedeng maging basihan para makahatol sa ating mga kapwa. Lalo na sa batas ng Islam na kung saan po ang aral po ng Islam ay panghawakan ang Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito po, ang puso ay hindi dapat natin sundin upang humatol sa ating mga kapatid, lalo na sa batas ng Islam na kung saan po ang pagdaragdag sa Islam nang wala po sa Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa pong pagkawasak sa ating mga Muslim na kung saan patungo sa pagkaligaw, inshallah. So, inshallah. So, ibig sabihin, brother, dahil sa paksa tayo ng intention ng gawa o kaluluwa ng gawa, ay Alhamdulillah. naitanong siguro yan na Sasakop kung ang siya, intention oo. ng puso ay gawin ito o hindi, bilang utos sa batas ng Islam, Islam, ay oo. kailangan ba natin siyang sundin? Abay, tama po ang sabi ng brother natin na huwag nating sundin. Halimbawa, sabihin ng puso mo na kumuha ka ng riba. Abay, isa pa yan, oo. susundin mo po ang iyong puso na ikaw ay kumuha ng riba? O, hindi po ba? Ito po ba ay haram sa Islam? Ito po ay haram. So, hindi mo siya maaaring sundin ang iyong puso upang maging sandigan na siyang iyong susundin. Sapagkat mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hindi ako umahatol sa inyong mga puso. Umahatal ako sa anumang aking nakikita o naririnig. Ibig sabihin, maging ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinusunod ang kanyang puso. Kung anong kanya naririnig o nakikita, doon siya humahatol. At sinabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang humahatol sa inyong mga puso.
So ang Muslim hindi po niya dapat sundin kung ano ang kanyang nasa puso bilang pag-atol sa pananampalatayang Islam, kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang ating narinig, kung ano ang ating nadarama, kung anong nakikita natin, yun ang ating hahatulan, hindi ang puso ang siyang masusunod. Alhamdulillah, Kundi totoo ang yan. nakikita at naririnig natin, hahatulan natin ito ayon sa batas ng pananampalatayang Islam, sa Quran at Sunnah, hindi ang puso ang masusunod sa paghatol na ito. Alhamdulillah. So, inshallah, napakalinaw ng kasagutan ng ating kapatid, no? Ako sana ay yun po ang mga katanungan na ating na-receive sa araw na ito. Inshallah, may makahabol pa. So, inshallah, total, wala na po nakabinbin na katanungan ay inshallah, pasukin na po natin ang paksa na kung saan ay pagpapaliwanag o magpagbibigay ng mga benepisyo na kung saan mayroon ang mga hadith ng Bulug Al-Maram, mga aklat ng Bulug Al-Maram. Patungkol po ito sa pagpapadalisa, yung purification. Kung saan po, nakaraan ang pinaksapo natin ay ang tungkol sa dagat. Na kung saan po, ang tubig dagat ay maaari palang gamitin. Kung saan ito po ay tahur, na kung saan malinis. So, sa araw po na ito, bilang pagpapatuloy, tayo po idadako sa isang hadith na kung saan isinalaysay ni Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, water is tahur, purifying, sabihin mali kadilisayan, so malinis, and nothing can make it impure. So ito po ay reported by Atalata and Ahmad. So ang hatol po dito ay sahih, kung saan dito po ay authentic na hadith. Kung saan po ang pinaliwanag po ng sinabi po dito, ang tubig ay malinis at walang makakasira nito. Alhamdulillah. So bilang kasunod niya, ang isang hadith ay nagsabi na mula kay Abu Umama Al-Bahili, kung saan ang Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, water cannot be rendered impure by anything except something which change its smell, taste, or color. So dito, pinaliwanag po dito na kung saan ang tubig ay hindi kayang bigyan ng karumihan o sirain ang pagkadalisay ng anuman, maliban sa mga bagay na makapagbabago nito ng amoy, lasa at kulay. So dito po, linaw na kung saan ito po ay ni-report Abu Hatim, credited. So ito po ang hadith na ito ay sinabi ayon kay Abu Hatim ay ito po ay daif, kung saan ito ay mahina. Hindi po natin siya pwedeng sabihin na mapapanaligan. Kung saan ito po ay daif, malinaw po. Al-Baihaqi reported, water is purifying unless any impure things is added to it, which changes its smell or taste or color. So napakalinaw po na kung saan ang pangalawang hadith na binigkas natin, ito daw po ay daif. So inshallah. So doon sa isang hadith mo, brother, sinabi niya na ang tubig ay hindi magiging marumi maliban kung mapalitan ng kulay, lasa at amoy. Doon kay Al-Baihaqi lininaw niya na kung saan kung ito'y mahaluan ng marumi at magkaluan ng kulay at lasa at amoy sa mandito ay nagiging najis ang tubig, sabi niya. Ngunit ang hadith ay daif. Daif, malinaw. Okay, so balikan natin ang unang hadith tapos pagsamahan natin yan dahil magkasama yan, di pwede maghiwalay yan upang mabigyan natin ng inshallah ng liwanag sa tulong ng Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah. So doon sa unang hadith na kung saan na mula kay Abu Sa'id na sinabi niya na ang tubig ay tahur, malinis. So yun sa unang tubig na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tubig ay malinis tahur at hindi ito kayang sirahin. Yan ang sabi niya, pagka-original na tubig. Yan Bakit ba, brother, sinabi yan ng Prophet? So bilang sa pagkasunod ng hadith na ito, kung titignan natin, doon sa unang hadith, sinabi niya na hindi ito masisira. Kasi ang tubig ay malinis. Mayroon bang kasaysayan, brother, bakit sinabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kasi kung titignan natin, hindi malinaw ang hadith. Pero baka mayroon kang kasaysayan para makuha natin ang hadith na yan. Inshallah. So sa hadith na ito, brother, inshallah, na kung saan, ang bilang dito, na kung saan doon sa iniulat ni Ahmad, Tirmidhi, and Abu Daud, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sa nakalagay dito sa Book of Purification o Al-Bulug Al-Maram, said these words answering a question about the well of Buda, na kung saan, which is located in the vicinity of Al-Madinah. So ibig sabihin, brother,
iyang tinutukoy diyan ay isang balon pala. Balon, oo. Tandaan po natin, Knut, ang balon na ito hindi po yung pagkaraniwang may bato at hinihigiban natin. Oh, hindi yan, Nakatulad oo. na itinapon kung saan tinapon si Propeta Yusuf ba yung Yusuf, brother? oo. Hindi po. Itong balon na ito po ay malaking hukay po ito. Na kung Sila, saan ito ay abandonado Abandonado nasa na, sa oo. lugar ng Ng Al-Madina. Madina, oo. Ito ang tinatanong ng mga sahaba, brother, na kung Yun ang yung- tubig na ito ay marumi, Marumi, o oo. malinis. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Salam. tubig na yan ay tahur at hindi kayang sirain ang kanyang kadalisayan. Bakit ba naitanong nila ito, brother? Ano ba ang mayroon ng tubig na ito? Bakit So kung nila titignan itanong? natin, brother, kasi dito sinabi na ang sa hadith na to, kaya naitanong nila, kung saan ang balon na to ay mula sa Madina, kung saan malapit siya doon, ang nakalagay dito, brother, and was always filled with felt. Ibig sabihin, laging lagi siya, meron siya mga karumihan na kung saan na... Tinatapunan siya ng marumi. Oo, mga bagay na, makikita natin na, kung isipin natin, najis siya talaga, Okay. oo. Kung babasahin natin ang kasaysayan niyan, brother, alam mo bang mga tinatapon diyan? Patay na aso, Mashallah, patay na subhanallah. mga baboy, ang mga regla ng mga babae, kung ano-ano mang dumi. Nang itanong nila ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi Hindi, kayang oo. sirain ng tubig ang tubig Ang tubig na na yan ito, mula sa kanyang oo, kahurinan. alhamdulillah. Bagamat tinatapunan ito ng marumi, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sallallahu hindi alaihi ito wasallam, magiging marumi, brother. Mapakalinaw kasi dahil nga sa kung titignan natin malinaw doon sa isang hadith na binigay ng pagsagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang balon nito ay nasa sitwasyon, nasa lugar na kung saan unang-una ay malalim, malawak. At pag umuulan, umaapaw Yun, yan. isa pa, At pag oo. umati, bumabalik, ibig sabihin, Yun ang nadadagdagan pa pinaka ang tubig niya, niya, oo. lalong lumalaki ang tubig niya. So, nililinis niya Oo, ito. Oo. Ang pangalawang hadith, binigyan itong kondisyon na ang tubig di magiging marumi, Marumi, oo. malibang kung mapalitan, magkaroon ito Kung ng kulay, kulay, nasa tamoy. oo. So, lilinaw ni Bayhaqi, kung Bayhaqi, najis kung ang, najis ang maidadagdag, nakikita, oo, yun. nagkaroon siya ng Malinaw, kulay, o oo. nasa amoy, ano man sa isa rito, ang tubig ay nagiging najis. So, gaya ng sabi natin, ang hadith pagdating sa kulay, lasa, Lasa, tamoy, tamoy, oo. ito ay daip. Daip, oo. Pero bagamat po ito ay daip, ito po ay ijma ng Mashallah. mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi So, ano wasallam. yung ijma, brother? Ano ba Ang ijma, brother, bilang dagdag kaalaman, sila ang nag-ijma Alhamdulillah. nito, hindi sa panahon natin ngayon. Ang ibig sabihin ng ijma ay napagkasunduan ng mga maaalam sa Islam, maaalam sa larangan ng pananampalatayang Islam. So, may mga kalaman talaga, Na no? isa man sa kanilang maaalam na Alhamdulillah. kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang sumalungat sapagkat sa ijma, kapag ang isa ay sumalungat, mayroon din siyang kaalaman at may katwiran, hindi ito tatawaging ijma at hindi ititindig ng mga sahaba bilang ijma. Kahit na marami, isa lang siya. Kahit na Oo, marami, alhamdulillah. kahit na hindi niya narinig, kapag nabalitaan niya ito, na kung saan hindi siya sang-ayon ay pupunta siya upang ipaliwanag ang kanyang katwiran. Kapag tinanggap ang kanyang katwiran, ititigil pa rin ng ijma. Ibig sabihin, narinig o hindi nakarinig at kapag nakaabot sa kanilang sang-ayon, ito ay ijma. At alam natin, kapag ahlus sunnah wal jamaa ka, batas natin na dapat tanggapin ang ijma at qiyas. Mayroon tayong banal na Quran at sunnah, ijma at qiyas. So dahil ito ay ijma ng mga sahaba ng Prophet Sahaba, sallallahu alaihi wasallam, mga na mayaman. sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aking mga kasamahan ay kailanman hindi mga liligaw hanggang sa magwakas ang mundo. Nakaguide sila sa Mashallah, Panginoon Allah alhamdulillah. subhanahu wa ta'ala. So dahil dito ay tinatanggap natin ang kanilang ijma na ito, natitrace nila ang kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit nasasabi niyang malinis ang budaan na yan? Dahil walang kulay, walang lasa, walang amoy, na palagi nilang napag-aaralan niyaon. Pero kapag Alhamdulillah. nagkaroon ng kulay at lasa, kapag nahialong najis, dito sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila na ito ay marumi. So dahil dito, ito ang kanilang batayan sa kanilang pag-aaral kapag kasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, natitrace nila kung bakit nagiging hindi marumi ang tubig at nagiging marumi ang tubig dahil sa kulay, lasa at amoy kapag Yun. napaluan ito ng maruming bagay. So, alhamdulillah, mashallah, naku saan, talagang nagtulong ang mga hadith na to, brother. Nagtulong-tulong Alhamdulillah, siya, oo. Naku saan, alhamdulillah. hindi natin maaaring sabihin, naku saan ng hadith natin binanggit. Na pangalawa ay masabing daip sapagkat ito pala Dahil pa nga ay, din, oo. dahil hindi galing sa Prophet Oo. sallallahu alaihi wasallam ang kulay, lasa Pero at amoy. kung Ngunit tingnan mo, ito ay ijma ijma, nila. oo. Ito ang kanilang pag-aaral May ng mga pakinabang. kasamaan. Oo. Ito ang kanilang pag-aaral. Alhamdulillah. So doon sa pangalawang hadith, inshallah, napakalinaw na kung saan ang tubig ay malinis at walang makakasira ito. Kung saan, ang tinanong pala doon yung balon, no? Oo, malaking balon yan, bro. Alhamdulillah. Na kung saan, bilang pagbibigay ng mga beneficiary na meron doon sa hadith ng pangalawa, na kung saan dito, unang nangyari ay pagtatanong na naman. Well, alhamdulillah. Nagtanong naman sa nakita Dahil- nakita nila na kung ito ba ay magiging
tahir o hindi, di ba? Sa dami ba namang itinatapon Oo. na aso at mga baboy na patay at iba pang mga hayop na patay o mga dugo na regla ng babae, ay dahil ito'y abandonado ng tao, hindi na Alhamdulillah. ginagamit ng tao dahil tapunan nila. Naitanong ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa Bakit Islam, nila itinanong? Yun, Dahil hindi sila tiyak, brother. Yun. Hindi sila tiyak na ang tubig na ito'y malinis o marumi. So Alhamdulillah. anong ibig mo sabihin? Sa Islam, Kailangan ng pagtatanong. pinagdidiinan kapag hindi mo alam ang isang bagay ay Magtanong. huwag kang mahiyang magtanong, lalo na ito'y sa kaalaman ng pananampalataya Islam. Islam. Alhamdulillah. So napakalinaw na kung saan doon sa hadith ay nagkaroon na naman ng isang benepisyo na kung saan kailangan mo na magtanong sa mga bagay na kung saan ay hindi mo naintindihan. Alam mo ba ang panlinis, gaya na sabi natin brother sa Islam, may katuruan tayo, ang puso ay may dalawang pintuhan. Alhamdulillah. Pintuan ng pagnanasa, Pagnanasa, oo. pintuan ng pag-alinlangan. Sabi natin, ang pintuan ng pagnanasa ay may sasara mo sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Paano mo may sasara ang pintuan ng doubt? Ayun ay pagkaalaman sa Islam. Kaalaman sa Yan. Islam. So para So, mawala yan, ang doubt mo sa iyong sarili, kailangan palagi kang nagtatanong, Magtanong, naghahanap ng kaalaman upang sa ganun ay mawala, masara. May sarado ang pintuan ng doubt sa iyong puso. Dahil madali kang maliis ni Satan, inshallah. Totoo Kapag yan, ikaw ay palaging hindi nag-aaral, hindi ka nagtatanong, may doubt ka, si Satan ang mag-uudyok sa iyo na sundin mo. Alhamdulillah. Iuudyok niya yung mali. Ito naman ang iyong masusunod. Pero kung may alam ka sa Islam, na itanong mo, at ito ay alam mo na, automatic magkuklose yung bagay na yan para sa iyo na hindi ka na magkaroon ng doubt sa bagay na ito. Alhamdulillah. So napakalinaw na kung saan ay kailangan unang-una ay mag-aral, magtanong. Magtanong, Oo. mahalaga ang pagtatanong. Yun ang Ano ang ng pinaka- Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ang pagtatanong ay ay kalahati ng kaalaman. kaalahati ng Oo. kaalaman. Ibig sabihin sa Islam, Alhamdulillah. hindi ka tulad dito ng mga hindi mananampalataya. Kapag nagtanong ka, brother, tanong ka naman ng tanong. Ang Yan. kulit mo. Pero sa Ayaw. Islam, Oo. hinahangaan ang mga nagtatanong. Alhamdulillah. Hinahangaan din ang mga nagsasabing, hindi ko alam ang sagot. Yun. Yun ang mga pinaka-importante, scholars na oo. mabuti at matatalinong scholars na alam ko. Dahil kapag sinabi nila na alam nila ang hindi nila alam ang bagay at sinasagot pa rin, hindi ako naniniwala maalam. Ang maalam sa Islam, kapag hindi nila alam ang isang bagay, hindi ko alam. Yun ang Sila pinakamahal ang mga sagot, oo. scholars ng pananampalataya Islam. So alhamdulillah, napakalinaw na kung saan doon sa pangalawang hadith na kung saan binanggit natin, ay nauna, nagtanong muna sila. So dito, isa pang ipinakita dito na ang tubig ay hindi masisira kung ang tubig ay higit na malaki kumpara dun sa itinapo sa mga nilagay nilang mga najis. So dito na kung saan pinakita na ang anumang bagay na najis o anumang bagay na marumi ay hindi maaari makasira sa tubig kung ito ay malaki. O kumpara ay natawag natin na kung ito ay napakalawak. So dito po ay napakaliwanag na kung saan ay una ay nagtanong. So kailangan po talaga mayroon tayong kaalaman sa Islam, pag-aralan ng Islam. At pangalawa, dito po ay pinakita na ang tubig ay hindi masisira o hindi magiging tahir kung ang tubig ay higit na malaki. Kahit na ito ay lagyan ng maraming najis o ng anumang najis, basta ito ay hindi magkakaroon ng kulay. Alhamdulillah. Brother, yung po tumatawag ulit po ay kung sa programa pong ito ay maaari tumawag po siya ulit, okay? Alhamdulillah. Sapagkat Ayan po, sige po. inshallah. May tumatawag na, alhamdulillah. Masya na po. sige brother, tuloy mo. Alhamdulillah. Saan ka na bro? So doon tayo sa pangalawang benepisyo na kung saan ang pangalawa ay pinakita dito na ang tubig ay hindi masisira kung ang tubig ay higit na malaki kahit na ito ay lagyan ng mga najis na kung saan hindi man ito nakapagbago ng kulay, nakapagbigay ng lasa o nakapagbigay ng amoy. Pwede bang maaari tayong magbigay ng sample brother? Halimbawa, Tulad na lang ng isang halimbawa na lang, brother, nung nakaraan nung hadith natin. Magudo ka. mayroon kang tubig sa tabo, brother. Alhamdulillah. So dito, sa tulad ng tubig ng tabo, kung titignan natin, napaka-konting tubig. So ngayon, kung ito ay, ang tubig na ito, napatakan ng sapol, ihi. Ihi ng bata. Konting, as in, patak lang. Patak lang. So dito, ang tanong dito, kaya pa ba pagudong tao? So dito, malinaw na ang tubig na ito ay hindi pa rin masisira. Kung walang Lasa, amoy, at lasa Oo, kulay. Ngunit kulay. kung magkaroon ng isa dito, brother. automatic siya la, brother, na kung saan ay hindi natin masasabi. Actually, brad, mayroon pang ano dito nagsasabi na kung saan ay No, ang less than kullatayn ay mahinang ano yan. Alhamdulillah. Kaya Abu Hanifa at Imam Shafi'i, mahina ang kanilang patwa, hatol. alam nila pagpalan sila sa Oo. pantala. Ngunit mas majority
ito'y sira So, na. sinabi Oo. nila, kapag ang tubig ay less than kullatayn, kukunti, sa dalawang kullatayn, maraming sukat ang Maraming kullatayn, sukat, mayroon may 500 sukat yan, liters, mayroon 300 liters, ang pinakamalapit kay Bantay Mira Himula, 270 liters. Sabi nila, kung ito'y less than kullatayn, kapag napatakan ito najis, walang amoy, walang kulay, walang lasa, ay Tahor. najis pa rin ang tubig. Ngunit ang malakas, sinasangayunan nito ng mga tabiyen, ng mga sahaba, Alhamdulillah. at sinasangayunan ng Taymiyya, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Saymin, at iba pang mga scholar, kahit na maliit ang tubig, at the time na wala itong lasa at kulay at amoy sa mandito, Alhamdulillah. ang tubig ay dalisay pa rin. So, Mashallah. ibig sabihin, Yun kahit konti ang ang pinaka- tubig natin, brother, isang tabo, napatakan ito ng ihi, walang kulay, amoy, lasa, alhamdulillah, gamitin Yun. natin ang ating tubig na ito bilang pampadalisay sapagkat malinis pa rin ito. Tulad dyan ng budaa. Yun, ito Ang Buddha ay tinapunan ng maraming hayop na patay. Alam natin, So, najis sa malinaw mga pa yan, yun, makadugo. Ngunit dahil sa walang kulay, amoy, lasa, hindi kaya sirain ng tubig na ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tubig na ito Sallallahu. kailanman ay hindi Di kaya masira, sirain oo. ng kanyang uri Totoo yan, oo. na pagkatubig. So dito malinaw brother na kung saan ang tubig, kung sample natin binigyan ng sample natin, tabo, na kung saan isang tabo na pangudo, mapatakan ng ihi ng bata, sa talsik lang, so napakalinaw na ito ay dalisay pa rin. Paano, brother, kung mapatak dito ay juice? Yan ang tanong. So, Nagkaroon ng kulay. Alhamdulillah. Nagkaroon oo, lasa. Oo, lasa. Okay? So, anong patwa natin? So, Ng mga ulama? ayon sa ating mga ulama na kung saan ang juice, kung sasabihin natin, ito pa rin ay liquid. Titingnan natin. So, sample na lang kung ang juice talaga na sa tubig, sa isang timba, na mas mahigit na nagkaroon ng Pagudo, pagudo. pagudo. Oo. Ngayon, ang gagamitin mo ay nagkaroon ng lasa tulad ng juice, may amoy. So, ayon sa ating mga maalam sa Islam, na kung saan ito ay hindi maaaring pangudo. Hindi siya tahor, ibig sabihin. Kung Siya saan nasa ay kategorya ng lasa, amoy, tsaka, tahir. oo. Na kung saan ito, brother, na kung saan ang tubig na ito, may nagsasabi, pero tulad na sabi, mahina rin siya. Kung saan, pwede daw, kaso kung kaya ng iyong balat na matiis, yung langgaming So, ka, hindi mo makakayanan oo. yan, hindi mo masisikmura yan. malinaw dito na ito ay hindi maaaring pangudo sapagkat ito nagkaroon ng lasa. At saka isa sa mga tatlo, tulad sabi natin kanina, isa sa tatlo na masok sa isang tubig ay So, ibig maaaring, sabihin, ano, malinis siya, ngunit hindi siya pwedeng pampadalis dahil hindi mo masisikmura na ito'y Oo. juice. Pero ayon sa ating ibang mga scholar, ang tubig ay may dalawa lamang, najis at saka tahur. So Alhamdulillah. sabi nila, ang tubig na yan kapag ito'y juice, lalagyan ng juice, ito'y juice. Hindi ito consider na tubig. Pangudo, oo. So ang iba naman ito ay tubig, ngunit ito ay tahir. So alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala maalam, pero majority, ang tubig ay mayroon tatlong uri, tahur, tahir, at saka najis. Bagamat sa banal na Quran, dalawa lang talaga ang natutukoy, tahur at saka najis lamang. So ibig sabihin, kung ang juice ay nahihalo sa tubig na gagamitin mo dahil papunta tayo ng wudu o gusto Alhamdulillah, brother, nasa tubig pa lamang tayo bago mga sisidlan at malaman din natin dapat ang mga najis dahil So, yan. mahalagang malaman yan Importante dahil yan, kung ano oo. ang nahihalo sa tubig. Mahalaga na malaman ng isang Muslim kung ano ang mga najis o maruruming bagay na nahihalo Sa tubig, oo, Baka oo. naman hindi marumi, nagkaroon ng lasa, amoy at kulay, ay tinatapon niya. Hindi po. Halimbawa, naihalo, brother, Alhamdulillah. ang dahon sa tubig. Nagkaroon isa ng pa. kulay ng kalawang. Dahil ang Yeah. dahon ay kulay ng, ito ay dahon na tuyo Yan, na. isang tanong na yan, brother. Oh, na, diba? Kung titignan So, mo sa dyan, ganito, kung ignorante ka sa Islam, hindi ka nag-aaral sa Islam, ay pag-aaral ng Islam, ang mangyayari dito, mahirapan ka, brother. Dahil magkakaroon ng kulay. Oo, dahil ang pinag-usapan dito, kalawang dahon tulad yan, di ba? Oo. So, ibig sabihin, dahil may kulay, sasabihin mo, tapon na natin. Oh, yan, Bakit oo. najis ba ang dahon? Yan ang tanong. So, ganun lang sinasabi natin. Dapat malaman mo kung ano Anong mga najis. najis, oo. At hindi mga najis. Dahil pag nasama sa tubig, alam mo na ito ay maaring tahir, tahur, o najis. Kailan? Halimbawa, ang dahon. Ito ba ay najis, brother? Yan, napakano, hindi, oo. Hindi. Kapag naihalo ito sa tubig, makakayanan ba natin kahit magkulay kalawang? Makakayanan natin. Mashallah, Makakayanan totoo yan, natin oo. yan. Tulad ng ulan, pumatak sa bubungan, may kalawang bubong, pagbagsak niya sa timba, kulay kalawang, nakakayanan din natin yon. Alam naman Alhamdulillah. natin, ang kalawang ay hindi najis. Hindi najis, O oo. sa mga dingding na nanggagaling ang tubig na patak ng ulan. Alhamdulillah. Diba? So, ibig sabihin, kapag alam natin hindi najis, na ihalo ito, nagkaroon ng kulay, amoy, lasa, ngunit masikmura natin gamitin natin. Dahil ito'y tahur. Alhamdulillah. Hindi siya tahir. Malinaw, Ngunit oo. kung ang nahihalo ay marumi, at nagkaroon siya ng kulay o Lasa, lasa o oo. amoy man lamang, ang tubig ay Not qualified na talaga. haram na Oo, gamitin. Hindi na pwede yan. Dahil kapag hindi tanggap ang wudu, ay hindi tanggap ang tubig, hindi tanggap ang wudu. Oo, Kapag hindi may- tanggap ang wudu, walang hindi sala. tanggap ang sala. Paano, Oo. brother, kung nahihalo nga ang hara o najis, hindi naman nagkaroon ng kulay, lasa, tamoy, ang tubig ay Ay, dalisay, tahur pa rin na oo. maaari natin itong gamitin Gamitin. pampadalisay. So napakalinaw na kung saan sa hadith na to, mga ibig sabihin, mga hadith na binigay natin sa araw na to ay
napakahalaga na kung saan dapat ipag-aralan sa Muslim kung ano ang mga bagay na nakakasira. Kaya nga Alhamdulillah. nandito ang paksangyan, brother, Alhamdulillah. iniisa-isa natin. Umpisa muna tayo sa tubig, then punta tayo sa lalagyan ng tubig kung ano Yun, dapat pwedeng gamitin, then ituturo o kaya maaring unahin din natin ng najis ayon sa Alhamdulillah. pagkasunod ng bulugal maram at Alhamdulillah. pagkatapos bago tayo magwudu. Ganito ang programang idinikit natin sa programang ito. Napakalaking bagay ito sa mga kamusliman dahil Pakinabang, araw-araw natin ginagawa ang Yun pagdarasal. ang Hindi lamang pinaka-importante. 5 beses na obligado. Maraming gumagawa sa atin mga sala na kung Susuna, saan. oo. Oo, napakaraming mga sunna ginagawa. So alam dapat natin ang mga tubig na ginagamit at ang mga najis na ihahalo at ang mga lalagyan bago tayo magwudu sapagkat nakasalalay ang wudu natin sa gagamiting tubig. Dahil kapag ang tubig ay tanggap ang wudu, tanggap ang sala. Kung ang tubig ay hindi tanggap, brother, ang Yun, wudu, ay walang natanggap, hindi siya tanggap. Oo. hindi rin tanggap ang Malinaw, oo. sala. Kaya inuumpisan muna natin ito sa tubig. So kung titignan natin ang programa na to, kung saan ay bilang pagpapaliwanag sa mga hadith na to, so dito tumutulong ang pinapakita natin ang kalawakan o kagaanan ng Islam. At mapagaan ang ating mga sitwasyon Oo. ng kapatiran, hindi tayo mahirapan sa ating ibada at mga doubt Totoo ay yan, matanggal. So ang araw na ito, brother, ang ipinapakita ng hadith ay kung ang tubig ay hindi nasisira ang kanyang original kung hindi siya nagkaroon ng amoy Lasa, lasa. oo. Kahit isa man dito, Alhamdulillah. Totoo yan. amoy Kung saan- lasa at kulay kung najis ang naihalo. Kung hindi naman nagkaroon dito, bagamat najis ang naihalo, ibig sabihin, brother, halal pa rin ang tubig na pangudo. Totoo yan, oh. Kung hindi naman najis ang naihalo at nagkaroon siya ng kulay, wala sa amoy, at masisikmura ang tubig, alhamdulillah. alhamdulillah, pwede siya. Paano kung sabihin nating arena ang nabuhos, brother? Yan, ang Nagkulay pinaka- pinturang tubig. Bagamat malinis ito, So dito, Makakaya ng basikmura yun na hindi siya pagmudo. najis, pero mali yun, hindi siya najis, no? Di Oo. ba? Pero dito, kung titignan natin ang ano na yan, sitwasyon na yan, dito, hindi mo na masisikmura. hindi brother, mo masisikmura yan, oo. brother. Parang pintura yan na Totoo tubig. yan. So, ibig sabihin, malinis ito, bagamat sumaya dito sa ating balat, katawan o salahan, wala itong problema dahil hindi ito najis. Ngunit, Najis, oo. hindi natin magamit na pang padalisay sa ating katawan Alhamdulillah. tulad ng gusul o kaya naman pangudo. So, Alhamdulillah. ibig sabihin, tatlo ang tinutumbok dito. Kapag Yun. naihalo ang marumi sa tubig, najis, nahihalo Najis, sa oo, tubig, najis siya, na oo. gagamitin natin panggudo o panggusul, nagkaroon man kulay o lasa Sa amoy, hindi na ito ay pwede ang tanggap, tubig. oo, hindi tanggap. Ngunit kung hindi nagkaroon ng lasa, amoy o kulay, bagamat marumi ang nahihalo sa ating tubig, ang tubig Alhamdulillah. ay tahur pa Pa rin. rin. Bigyan tayo sample. Sa swimming pool, marami ang umihihi dyan. Nagkakaroon ba ng lasa, amoy at kulay? Kung hindi ito nagkaroon ng lasa at amoy at kulay dahil malaki ang tubig ay tahur pa rin. Pero kung titignan mo, brother, ang mga kapatid sa mga ganyan sitwasyon, sinabi mo sample na swimming pool. Kung titignan mo, halos mga ibang kapatid natin, ayaw nilang gamitin ito pang wudu. Dahil alam nila may umihihi Oo, dyan. nakikita nila. Nakikita ko, brother, may nakamihi kanina eh. So dito, nagkakaroon ka ng paghihirap sa sarili. Sa iyong sarili Oo, dahil oo. hindi mo naunawaan Hindi mo ang naunawaan. Sharia ng Islam. So, ngayon kung Lalo na titignan ang mo- swimming pool, kung ito ay lumalabas, nagpapalit ng tubig, alhamdulillah, Actually, pwede ngayon, ganyan ang ito. lahat ngayon, Lalong-lalong oo, walang lahat na doubt siya. ito na dapat natin gamitin, no, brother. Ang Alhamdulillah. pangalawa, kapag naihalo ang hindi najis, ngunit masisikmura natin ang tubig, tulad doon bawa, nagkaroon ng Ayan. dahon, sabon, Ayan, ang oh. kampor, Mm-mm. ano pa man, masikmura natin gamitin ito. Ito ay pwede, Alhamdulillah, oo, kahit pwede magkaroon pa. kulay, lasa, tamoy, dahil hindi najis na ihalo, alhamdulillah. Ngunit kung naihalo, hindi nga najis, tulad ng soft drinks, juice, ngunit hindi na natin masikmura, Yun, bagamat ito'y ito ay malinis, malinis, hindi pero natin hindi matanggap pwedeng na mangudo. ipang-linis, Oo, di ba? totoo yan. Maatin mo bang ipangudo ang soft drinks? Of course, hindi. Subhanallah. Maalanggambing ka dyan. Hindi Alanggambing mo ka rin, maatin na brother. ipangudo yan. So, pero ito'y, alam natin na ito'y malinis, brother, no? So, alhamdulillah, napakaganda na kung saan dapat talaga na pag-aralan ng isa, unang-una, ang mga bagay na kung saan tulad ng tubig, dapat pag-aralan ng isang Muslim, kung paano mga tubig na maaari natin gamitin, tulad na lang ng mga tubig na sinabanggit natin, na kung saan, meron kasi nagsasabi, brother, na isang tapon, natalsik ka ng ng bata, tapon mo na yan. So dito, nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan unang-una, nag-aksaya ka. Nag-aksaya ka ng Oo, tubig. nag-aksaya ka. So kung saan ay malinaw na pinayaw ng Allah, sabihin hindi ginahabagan ng gusto Allah. ang mga Oo, nag-aaksaya. nag-aaksaya. So Hindi dito niya gusto. pinapakita na unang-una nagkaroon ka pa ng nagkaroon ka ng hindi pag-aaral sa Islam. Pangalawa, nagkaroon ka pa ng pagkakasala-sala na kung saan ayaw niya ng mga taong Tsaka nag-aaksaya. alam natin noon, ang Oo. tubig mahalaga, brother, hindi Napakahalaga, katulad yan. oo. Pero kahit gan marami yung tubig natin ngayon, sumunod tayo sa sunna. Yun, oo. Diba? Ako saan Tsaka ang talaga yan. Islam, brother, ang alam natin, ito ay easy religion.
Na malinaw. Oh, totoo Paano yan. magiging easy ang religion mo kung hindi mo na pag-aaralan ng Islam? Bigat Alhamdulillah. na bigat ka sa iyong sitwasyon. Kaya maraming Muslim din ang tumatalikod sa Islam. Alam mo, brother, ang Alhamdulillah. sitwasyon, hindi nila naunawa ng Hindi Islam. naunawaan, Nabibigatan oh. sila. Totoo yan. Nabibigatan sila. Pero kung nag-aaral sila, napakagaan na religion ng Islam dahil itong Alhamdulillah. religion ng Islam. Ang religion ng Islam ay ayaw ng Allah na pabigatan ang kanyang mga alipin. So kung pag-aaralan mo ito, hindi ka mabibigatan tulad ng tubig na ito, brother. Lalo lang ihi. Tignan ko. Oh, yan. Malinaw naman ang mata ko. Check ko. Oh. Walang amoy, walang Walang lasa. amoy, oh, yan. Walang kulay. Alhamdulillah. Tawrin. Huwag Yun. yung sirain ng tubig, huwag niyong tapon. Babayaran pa natin yan. Pag Masya tinapon nyo. Allah, alhamdulillah. Ang pag-aaksaya, hindi man lang alang. Ngunit doon tayo nagtitipid, kinalulugdan tayo ng Allahu Sige, Akbar. pagudon nyo. Matutuwa ang Allah, brother. Yun. Bakit? Dahil pinag-aaralan mo ang Islam, nakita niya na ganun ang kaparanang nangyari, na itumpak mo ang pangyayari ngayon. Alhamdulillah, tuwang-tuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, Masya Allah, brother. alhamdulillah. Totoo, Tuwang-tuwa malinaw sa yun. iyo. Di ba? Kung saan talagang kung titignan mo, hindi ka pa nagawa ng kamalian sa Islam. Alhamdulillah, hindi ka pa Oo. nakakagawa ng Oo, pag-aaksaya, oo. brother. Nakakasunod ka pa sa Sharia ng pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magampanan mo ang magaan na relihiyon. Masya Allah, alhamdulillah. Of course, kapag nagagampanan mo magaan na relihiyon, brother, anong ibig sabihin? Pagsamba yan. Pagsamba, Dahil oo. yun ay ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala maging magaan ang relihiyon sa atin sa paraang pag-aralan natin ang Alhamdulillah. kanyang relihiyon. So kung titignan mo, brother, no, tulad nung nakaraan, nasabi nga natin na yung pag-aaral sa Islam, napakahalaga. Lahat ng ginagawa natin pag sa buhay, kailangan ng kaalaman sa Islam. Napakalinaw. Kasi tulad ng sinabi ng Propeta sa Islam, na mga tao na kung saan ayaw mag-aral talaga, ayaw pag-aral ng Islam, napakalinaw na sinabi niya dating ang panahon na mga tao ay tulad na ng dumi na siya isang ilog na kung saan aagos siya, sasabay sa agos na kung saan siya dadalhin kahit na ito ay maligaw na. Okay, sunod-sunod. Ibig sabihin, oo. brother, parang basura na. Basura na lang. sa Oo. So yun ang agos. resulta ng mga Muslim na sinabi ng Propeta anong sa Islam. makita, Yun, susundin na lang. Kung tama o hindi, basta susunod Bahala na sumunod, lang. basta natin sa loob siya ng Islam. See? Yun ang ibig sabihin, kinatatakutan ng Rasul Ang pagkakalam ko, isang hadith din yan ng Prophet Hadith Muhammad yan, brother. sallallahu alaihi wasallam. Malinaw Darating yan. ang panahon, brother, no? Sabi na, Mga yan. Muslim ay parang dumi na sunod-sunod nila sa agos Oo. ng tubig. So Usap marami ka. na ngayon nangyayari Marami ganyan na. dahil tinatamad sila mag-aral. Aral At sa alam mo Islam. ba, brother, ang Alhamdulillah. programang ito na idinagdag natin ito, yaong parang ang mga kapatid nating mga Muslim na hindi makapunta ng madrasa o makapag-aral ng ganito. Alhamdulillah, yan, oo. Makinig Tulong. lamang sila sa Malaking programang tulong. ito, tumaantabay lamang sila, nagbibigay tayo ng hadith at ang mga pinapaksa natin dito ay mga Alhamdulillah. Sharia na halos ang pinapaksa natin para maging malaki ang kapakinabangan sa ating Alhamdulillah. mga kapatiran. So dito nakakapag-aral na rin sila, hindi nila kailangan pumunta pa ng mga madrasa dahil Madrasa, binibigay natin ang mga opinion Alhamdulillah. ng ganun din kung paano itinuturo ito sa mga madrasa. Madrasa, oo. At actually, ang binibigay nating opinion, brother, hindi ito isang madrasa lang, kundi lahat ng opinion ng mga madrasa ibinibigay natin na sa kanila na kung sino ang choice, gusto oo. nilang piliin Oo. na para sa kanila ay maging magaan ang kanilang Pag-aaral, pinapaksa natin oo. sa pag-aaral nila dito sa So programa. pinakamainam dito inshallah bilang sa mga kapatid na kung saan nakikinig sa ating programa na total nakikinig sa pag-aaral sa Islam, ang pinakamainam dito ay sumulat. Alhamdulillah, Take note, malakas oo. kang Mas matuto mainam kapag na sumulat ka nagsusulat. para sa ganun dumating man yung araw na kung saan nalimutan mo, meron kang babalikan. So balikan natin ang ating mga hadith, brother. Alhamdulillah. Bigyan Ang- natin ng linaw, brother, para sa ating mga Alhamdulillah. kapatid. Ulitin natin ang dalawang hadith. Ang ulang hadith, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang Ang tubig. itinanong ang budaan na Ang budaan balot. water, oo. Dahil malaking tubig ito at pag umuulan, lumaapaw lalo ito. Alhamdulillah. Tapos pag kumakati ay So- bumabalik ito, so kumakati, dito- bumababa. Ang tubig na balon nito ay malaki. Malaki, malawak. Tapunan ito ng marumi, hayop, patay na aso, patay na baboy, dugo ng mga regla ng mga babae, kung ano-ano pa. Ngunit tinanong ito sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ito sumagot, magiging oo. marumi dahil hindi nagkakaroon ng lasa, amoy at kulay na Kulay, pagsuporta oo. ng ijma ng mga sahaba. Alhamdulillah. So napakalinaw doon sa hadith na kung saan ang tubig ay malinis, sabi nga niya, at walang makakasira nito. Maliban- maliban doon sa kung Magkaroon- ng najis na kung saan ay makapagbabago ng kulay, lasa at amoy. Kung najis ang naihalo ayon kay Oo. Benhaki, ito ay ijma ng kanyang mga kasamaan. Ngunit kahit najis ang naihalo, tandaan ninyo, sa timba man, sa drum nyo man, sa tabo nyo man, Alhamdulillah. sa ilog man na hindi umaagos, ano Kung pa ito man, hindi nakasira, walang amoy, Oo. walang lasa, walang kulay, kahit najis na ihalo, ang tubig ay malinis pa rin. oo. Lalo na kung ang tubig ay more than kullatayn, malaking tubig, Yun. ay hindi kayang sirain ito ng anumang dumi tulad ng budaa. At Diba? kung naihalo ay hindi najis, nagkaroon ng kulay, lasa, Lasa, tamoy, amoy, at kayang-kayang sikmurain ng tubig, ito ay allowed pa. nahulog ang Oo. sabon sa tabo mo, naglalasa ng sabon, kaya Sure. nating sikmurain yan. Pwede natin Maaari itong pa, oo. luto. Ngunit So- kung hindi masikmura, ito ay nasa kategorya ng tahir, pero ito ay malinis. Malinis, At pwede oo. natin Pwede panghugas, oo. Pwede panlinis. So doon sa pangalawang hadith na kung saan ang tubig ay hindi kayang bigyan, di ba? Malinaw na kung saan hindi kayang bigyan ng karumihan o sirain ng pagkadalisay na kung saan na ang anumang maliban sa mga bagay na magpapabago nito ng amoy, lasa at kulay. So dito tinuro dito na kung saan ang anumang bagay, ibig sabihin
sa tubig na to, tinuro na anumang mga nakasisira, tinuro niya na may lasa, amoy at saka kulay, ay dito ay magkakaroon ng mga tinatawag natin na kung mayroon kang doubt ay huwag mo nang galawin. Ibig sabihin, sinabi mo kanina na kahit na may kulay, lasa, kung may amoy, kung di naman nakasira ito sa tubig, Oh yes, Oo. hindi na halimbawa, sabihin natin ang panggusol sa patay at buhay ay pares lamang. Maniwala ba sila, brother? Pares lang. Si Zainab, nung mamatay siya, pinagusol siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sabi niya, oo. kung hindi ito maging ganap na malinis, kumuha kayo ng dahon, ihalo Dahon, sa yun, tubig. oo, Then pagkatapos, ang kampor, italo sa tubig. May mga lasa yan at may mga kulay ang dahon, brother. Pero ginamit to kay Zainab na kanyang anak bilang panggusol sa patay na bangkay ni Zainab. Na may Alhamdulillah. kaludan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito isang dalil na kung saan kung nahulog ang isang bagay. Na hindi marumi at kayang sikmurain ng tubig tulad ng sabon, ay maaari natin itong pangudo o Alhamdulillah. panggusol. Wala itong masama dahil ito ay tahur pa rin na konsidera at hindi tahir. Mashallah, alhamdulillah, napakalinaw, no? Nakusan, isang dalila naman, nalaman nila, nakusan, sabon, ay ang dahon pala, talagang di mo masabi na najis o ano, dahil malinaw, ginamit ng Rasul sallam, no? Oh, may mga dalil tayo Mga dyan. dalil siya. Kung magtatanong ang ating mga kapatid, alhamdulillah, lalo natin may papakita ang mga iba pang dalil. Dahil kaya hindi na natin masyadong pinapakita, kulang ang oras natin, inshallah. Pero sana, inshallah, madagdagan pa ito ng humaba-haba naman ang pag-aaral natin dyan. Baka may katanungan, brother. Isa pang Alhamdulillah. tanong ay... Inshallah, may sa, tingin natin. sa tulad ng paksa natin, doon sa mga nakikinig sa ating programa, o nag-aaral doon sa pangalawang paksa tungkol sa Bulog Almaram, kung may mga hindi kayo naintindihan o mga katanungan, ay maaaring mag-text, magtanong, inshallah. Hanggang sa, kung hindi natin masagot sa araw na ito, ay sa sunod na Miyerkules, inshallah. So, alhamdulillah. So dito ba, dumako tayo sa isang tanong na kung saan ay mula pa sa 0908-426-4210. So, yun po ang kagtatapos ng ating ilang hadith na ating Dalawang hadith sa araw na ito. So, hindi na natin dadakwan ng more than kullatayn kasi nasingit na natin. Nasingit bro. na siya, oo. Sa susunod na hadith tayo, Alhamdulillah. inshallah. So dito ang dako natin ng isang tanong, inshallah may minuto pa. Salam, totoo ba na ang gumagawa ng bid'a ay hindi pinatatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag siya ay humingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? So actually dito po ang bid'a isa sa mga major sin na kung saan titingnan natin, no? Kung saan halos katulad na siya ng mas masaklap pa siya kaysa sa major sa major sin, dahil dito hindi tayo nakakapaghingi ng tawad dahil ang iniisip natin ay tama pa ito, no? Yan ang Pero, pinakamasaklap sa lahat, oo. brother. Gumagawa ka ng bid'a, ipinipilit mo sa iyong sarili, bagamat sinasabi sa iyo na ito hindi tama. Tama, naku Tama, po, oo. kailan mo pa itatawba yan? So, ibig sabihin, hanggat mayroon ka pa namang major sin sa katawan na hindi mo maitawba, pati Linaw. maliit na kasalanan ay hindi ito patatawarin. Patatawarin, Allah Paulit-ulit na oo. natin sinabi ang aya na yan sa chapter 4, verse 31. No? So, ibig sabihin, brother, itawba Pakalinaw, mo oo. ang mga gawaing bid'a. Ibig sabihin, mag-aral ka para Pag-aralan mo malaman mo Islam, talaga kung ito'y bid'a o hindi, brother. So yun ang pinakaano, brother. Sabihin talagang hindi patawarin ng mga bagay kahit napakaliit kung may major sin ka. Oo, napakalinaw. Lalo na kung ginagawa mong bida ay paglabas pa sa pananampalatayang Allahu Islam Akbar, tulad ng subhanallah. 73 sects, 72 sila ay pupunta ng impyerno Impyerno, maliban oo. sa isa. Pero bakit sila napunta ba ngayon? Ang pananalig natin ay isa, paniniwala Parehas. sa Allah, sa Oo, Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa mga gawain Maling gawain, bid'a oo. na paglabas sa pananampalatayang Islam na Yun. ipinipilit nilang tama bagamat ito ay mali lalo na sa akida. Mashallah. So dyan talaga, number one, ang akida talaga. Oh. So inshallah, yun po, sa araw na to, naihatid natin na isang paksa na kung saan ang paksa sa araw na to ay patungkol sa kaluluwa ng mga gawa. Then, pumasok tayo sa pangalawang paksa, ang pagbibigay ng benepisyo ng Bulog Almaram, ng hadith ng mga Bulog Almaram. Oh, Alhamdulillah. nasa napakalaga niyan, no? Lalo inshallah. sa mga baguhang Muslim. Baguhang Muslim, oo. So, inshallah, doon naman, sa mga nais magtanong, at doon din po sa mga nais tumulong, inshallah, sa programa bilang malaking biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating makakamit, hindi man dito sa mundong ito, sa kabilang buhay. At ito, sadaqatul jariyah, Yun, brother. oo, Bakit, ipinaka-importante. brother? Kaalaman nito, hanggat mayroong nakinabang dito at patay na tayo at sa mga tumulong, lahat tayo magkakaroon ng sadaqatul jariyah, kahit patay na tayo, bangkay na tayo, nasa sa libingan natin, ay nakikinabang tayo, nakabukas pa rin ang aklat natin, patuloy na ito'y binibigyang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya wag po kayong manghinayang na magbigay ng ganitong tulong bilang sadaqatul jariyah, ay ito po ang sinatawag nating inuulit ko na walang riba. Walang riba, oo. Ano bang Tinatawag, tinatawag? pyramid. Pyramid na Oo. walang riba sa Islam ay ito po ang pyramid na walang riba. Nakikinabang dumadami na hindi tayo gumagalaw, ibinigay lang Allahu natin ang Akbar, pera mashallah. natin na kung saan hanggang kahit patay na tayo, mayroon pa rin Alhamdulillah, pakinabang ito alhamdulillah, na walang riba.
Ang Allah Mashallah. subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbabayad sa atin. Alhamdulillah. Inshallah, sana dumating yung panahon, inshallah, na magkaroon na maisip natin sa ating mga sarili na kung saan isa itong gawaing pinaka-wise sa mga Muslim, na kung saan ayaw mo nga mag-aral, kulang ka sa oras, so dito gumawa ka ng paraan. So, yun, gawin natin katawag na sadaqatul jariyah, na kung saan mga bagay na hindi lang dito sa mga mundong ito, mapakinabangan, mahigit sa kabilang buhay. So inshallah sa araw na ito ay napakarami na naman po tayong binahagi na inshallah ay nagkaroon tayo ng pagsumikapan natin na malaman ng lahat, lalo na ang pinaksa natin kanina, ang kaluluwa ng mga gawa. Huwag po natin Alhamdulillah. kalimutan ang intensyon sa ginagawa nating mabuti. Ngunit pag-aralan natin kung ang ginagawang mabuti ito ba ay Quran o Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bago tayo mag-intention. Dahil kung magandang intention nyo, gumawa kayo nakala nyo mabuti, ito pala ay bidaa, ay wala rin pong silbi. Talagang sa Islam ay dinidiinan na tayo ay Alhamdulillah. mag-aral talaga sa pananampalatayang ito. At isa po ito sa programa na kung saan ay gaming kasangkapan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makapag-aral tayo ng unti-unti sa tuwing nakikita tayo sa araw ng Miyerkules sa programang ito. At mayroon din na pong kaming page sa Facebook. Kung gusto nyo mag-aral, ay i-search nyo po ako sa Facebook, Saleh Rowan Biray. Pag sa ganun ay pasok po kayo sa aking pag-aaral. 3 page ko, 2 ang Sharia ko, at ang isa ay natuturo ako ng Arabic grammar. Ay ito po ay libre. Libre po na Alhamdulillah. makapag-aral kayo. Walang tuition Basa-basa yan. lamang Oo, po. walang tuition yan. Pagkakataon nyo lang po kahit walang Alhamdulillah. paaralan ay makapag-aral kayo inshallah. Alhamdulillah. So hanggang dito na lang Inshallah. brother. Paalam Alhamdulillah. ka na brother. So, inshallah, alhamdulillah, doon po kung kami po ay nakaroon ng pananakit sa inyong mga damdamin, mga tagapakinig, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa una-una sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganoon din sa inyong mga tagapakinig, no? Alhamdulillah. So, inshallah, muli po ay magkita-kita tayo sa susunod na Miyerkules. Subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Ismail Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samut-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.